Okay, good afternoon. Today is January 7, year 2008. I'm here at the Informate Computer Center. Today I'm going to one of our supplier will show us how to use a Roland sticker cutting machine. So here Jonathan will teach us how to use it. Okay? So okay, Jonathan, it's yours. So, dito po sa stika natin, sir, ang tawag natin dito is Stika 12. So, this unit, more on die cut. So, wala po tayong ginagamit dito ink. So, more on blade cutting tayo. Ngayon, dito po sa width ng cutter natin, ang loadable paper natin is 11 inches. But the cuttable width is 9.84 lang. Opo. Ngayon, ang length na kaya niyang cutin is 39 inches long. So, medyo limited tayo sa width, pero yung flexi naman yung length niya. Oo. Ngayon, dito po sa Stika 12 natin, ang connection niya ngayon ay USB interface na. Then, AC adapter na Autobolt from 110 to 220. Okay, so dito sa stika natin, ang loadable paper natin, kung mapapansin nyo, mas familiar tayo back from front. So ngayon, ang loading natin ng paper is sa front. Okay. So, yun yung stick niya. Ngayon, dito, manual feeding tayo ng unit. Then, para malaman po natin kung tama yung downforce ng blade natin, dito sa power button niya, pag sinet natin, automatically magpupunta siya sa left corner. Apo. Then, pe-press mo yung power button ng 3 seconds, magra-run yan ng test cut. Para may adjust mo kung talagang napuputol niya. Sir. So, dito, malalaman natin kung yung downforce ng blade natin ay tama lang. I-peel off mo ngayon yung cutting. So, cross lang yung square, tsaka cross. Ang galing ah. Yan yung tamang program ng cutting. So, pag connect nyo yung paper, kailangan yung paper back hindi makakat. So, half cut lang yung Half cut lang. Hindi ko makita dito. Ang puti eh. Ito, kita na. Yeah. That's a truss. Yan, linaw. Yun. Then, Okay. Yeah. after natin magawa yon, ibig sabihin, ready for cutting na tayo. Ngayon, pag loading natin ng papel, Kahit na din na i-off, no? i-reset mo lang, babalik siya sa left corner. Then, dito ngayon sa computer, gagamit tayo ng compatible software na Like kung ano yung pwedeng gamitin sa unit. Ano yung pwede dyan? Dito, pwede natin gamitin yung CorelDRAW X3 or 13 na tinatawag, then Adobe Illustrator. Then dito rin sa sa Roland natin, meron din siyang bundle na Cut Studio. So, kung more on graphics, dito muna tayo sa CorelDRAW. Okay? So, dito meron akong sample na type na Informate. Ngayon, kakatin natin Informate, sorry. So, dito sa Informate, ito na yung design ko. So, what you see, what you get, kung anong size ang gusto mo. So, halimbawa, ang gusto kong cutin is 9.5 by 1.5 inches. So, pag kinat po natin yan, dito lang sa file, then print. So parang printer rin yung treatment niya, no? Hintayin natin mag-pop up yung properties ng printer. Ngayon, pagka lumabas na po yung properties niya, hanapin natin doon yung model name or driver name ng printer. Then, Bilis project. So print pa ganyan. Apo. Naka-landscape. Kung portrait ang cutting, portrait din. So talagang yung print, talagang ordinary printer din siya. Except na cutter siya, instead of preprint na inks yan. So dito, wala tayong ink na nakikita. Wala rin tayong
Kung anong sticker, kung kulay red o blue, pwede. Blue rin yun ng ano. Kailangan yung sticker mo ganito, blue. Kung gusto mo color yung ano, colorless yung. Apo. Kung tama yun sir, kung gusto mo ng blue, maglo-load ka ng sticker na blue. Kung ordinary printer, di pwede rin kahit na anong software. Apo. Gamitin. Depende sir, kasi kahit may mga software na hindi pwede gamitin. Hindi siya like pwede. Photoshop. Oh? Ayan. Kasi ang Photoshop more on image editing na. Unlike Kailangan ang Corel Draw, Adobe Illustrator. Adobe. Sa AutoCAD na subok mo na. AutoCAD, pwede, mga floor plan or yung 3D modeling. Basta yung extension file niya is Hindi makita, no? DWG. Yan. O kaya DWF. Yun sina Parang drawing talaga. Opo. Ano? Eh kung sa ano, Yeah, yung pinakasimple, makita ko. yung Hindi makita eh. paintbrush. Paintbrush. Kung text lang, pwede lang siguro. Hindi makita eh. Hindi So, mo pa nasabi. anyway, we have to separate it para makita, no? So ngayon, after cutting, pipeel off natin from Yung mga hindi kailangan. mula kanan papuntang kaliwa para ito kasi yung the best way na may strip mo yung sticker. Yan. Galing. So ito yung output. Yan yan the negative. Negative yan. Ito yung Negative. negative. Ngayon, Okay. pag dinikit mo siya dito, Kaya sample lang. Sige, dikit mo dyan. Dyan na lang. I-center mo na lang. Yan. Okay na. Sample sticker. I-center na namin. ngayon, tatanggalin natin yung mga Ayun na. dapat tanggalin sa loob. White kasi. Dapat ano, no? Maganda sa camera pag yung colored eh. Orange o kaya red eh. No? Wala na. Anyway, mga strap lang ito to. Mga nagataso mo ninyo. Yan. Yeah. Okay, and the R. May papel eh. Yan. Better to use a knife, no? Hobby knife. Or yung Knife blade. lang siya. No? Okay. Ngayon, dito po, since yung mga fonts na nakat natin is hiwa-hiwalay, pwede po tayong gumamit ng transfer tape. Yeah, yeah. Okay, so Kulang. i-overlay lang natin siya dun sa kinat na letter. Yan, katulad niyan, papatong mo lang. Dito. Yan. Tingnan mo, yung product namin. Bago product. Ganda. So, then, pag pinilop mo yung design, Oh, kasama yung ano. Parang ayun. Sorry, technique pala yan. No? Parang maganda yung pagkakahugot mo. Ay, glow in the dark. ano kasi ito eh. Hindi, alam ko meron yata glow in the dark eh. Mga meron. Yung ano po, yung para reflectorized sticker. Hindi. Yung isa, yung luminous. Yung glow in the dark. Pwede po yun. Yeah. Then, pag in-stick nyo po yung sa glass or do sa surface na pagdidikitan mo, didikit mo lang na mabuti yan. Okay. Then, tsaka mo tatanggalin yung transfer tape na inilagay mo doon sa sticker. Kailan hindi dumikit yung ano. Yun ang technique. Tawag nyo transfer tape eh. May nabibili yan eh. Kaya sir, Kahit sa mga Panaflex, ganun din eh. by roll yung nabibili Oo. mo, sir. So, yan yung pinaka finalize nung dinesign mong layout or sa sticker. Ganda. Not bad ah. So, yan. Okay, ganun. Actual demo, actual. Oh, this is the actual printout. So, yan yung mismong dinesign natin from Corel Draw to the outputs dun sa cutter. So, ang nilagay nating size nito is nasa 9.5 by 1.5. So, actual din yung makakat. Okay. That's it. Thank you, Jonathan. Okay, guys. So, you see the actual printout, ah. Now, you can print any letter for our airplane, ha? Pwede ka na gumawa. Informate. You can cut a bigger lettering and stick it on your airplane. Okay? So, if you want one, just visit us in Informate Computer Center. Thank you.